Hello world! Ako nga pala si Doji. Welcome back sa aking channel. At ngayon guys, pag-aaralan natin is decrement, okay, countdown using do while. Yung unang do while na topic natin is nagbibilang tayo ng 1 to 5. So ngayon naman, decrement tayo. Paano naman? Kunyari, pabawas naman. So ito guys, simulan na natin. Ito yung topic natin. Pag-aaralan natin today is do while loop countdown. Tapos ang gagawin natin is yung 10 to 1. Kumbaga 10, 9, 8, 7, yung ganong klase ng countdown, no? So ito na, nakalagay na din guys yung kanyang short explanation lang. Kapag ka-increment or pataas, nyari, bilang ka ng 1 to 5, ginagamit natin yung increment, I++. So meron yung tinatawag na post-increment, pre-increment. I think sa ibang videos ko na din itatopic, no? So ngayon, focus na tayo sa code. Paano natin gagawin yung do while na may countdown? Simple lang. Alam na natin kung paano mag-code ng do while. Dahil ito ay countdown, so meron tayong variable, integer. Okay, integer yan kasi number. Tapos sabihin natin yung pangalan ng variable natin is I, and then yung value niya is 10. Bakit 10? Kasi sa 10 tayo magsisimula. Countdown nga tayo, 'di ba? So 10 yung ating bibigay na value kay I. Si do while, 'di ba? Execution muna ng block of codes. So lagay mo muna yung do, tapos yung block of codes. Iraran muna natin yung block of codes bago tayo mag-check sa ating condition. Ganun ang do while, 'di ba? Yan. So ano yung code na iraran muna natin para ma-print natin yung 10 hanggang 1? Kasi countdown tayo 10 to 1. Ipe-paste ko na lang dito, guys. Ayan, ipe-paste ko yung system out. Yan yung print line. Tapos ang ipiprint ko yung variable I. Okay? Kumbaga, pag niran natin to ngayon, mapiprint guys yung number 10. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorial sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. Kasi 10 yung value niya. Tapos, anong gagawin natin? Anong next? So, ang gagawin natin, yung variable I, babawasan natin ng 1 value. I-decrement natin. I minus minus. Then, end of the statement. Nakuha ninyo. Ngayon, ang mangyayari nito, kada magpiprint yung I na variable, pagkatapos niya mag-print, yung value niya mababawasan ng isa. Ngayon, ilang beses natin gusto mabawasan ng isa yung 10? Kung countdown yan, of course, 10 to 1, 10 beses din natin gusto yan mag-loop or mabawasan, diba? So, therefore, pagpunta natin sa while at sa condition, guys, ang gusto nating condition, 10 beses maglo-loop. So, paano mo gagawin yung condition na 10 beses maglo-loop? So, ganito, guys. Si variable I, value niya 10, diba? Hanggat siya ay mas malaki, mas mataas, or equal sa 1, true yung condition. So, pagka ganito yung condition natin, guys, 10 beses yan magto-true, diba? Kasi si I, diba, ang value niya 10. Mas malaki ba siya sa 1? Oo, true. O, di magra-run, maglo-loop. Ano mangyayari? Mapiprint yung 10, tapos mababawasan ng isa. Punta na naman sa condition. 9 na yung value kasi nabawasan na eh. Si I ba na may value na 9? Greater 1 ba siya? True pa din. The same thing happens. Ipiprint niya yung I na ang value niya na is 9, tapos babawasan ng isa, magiging 8, tapos check na naman ng condition hanggang sa makuha natin yung output na 10 to 1 na countdown. Okay? So, i-check natin. Hiraran ko, guys. So, guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman, guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example, at saka mga code explanations. In fact, guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay, guys, yung mga link ng mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos, guys, na hindi naka-public. Pero pwede mo mapanood kapag ka meron kang link, which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin, guys, na meron tayong notes kasi kapag ka magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course, guys, it's worth it. Kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So, if you are interested, guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. So, ayan, nakita ninyo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, countdown, 1 to 10. Diba? So, ganyan siya ginagawa. Ngayon, paano naman pagka sinabi ng prop ninyo, ayoko ng pababa, gusto ko straight line. Tanggalin mo lang yung ln. Tanggalin mo yung ln kasi yung ln, ibig sabihin niya next line. Saka mo i-print. Diba? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 2, 1. So, ganyan lang siya kasimple, mga tol. Ganyan tayo gumagamit ng decrement or countdown sa do while.